Agad naghiwalay sa isa't isa sina Miguel at Marco pagkarinig sa boses ni Myrtle. Kapwa sila nagtamo ng putok sa labi at magulo ang mga damit, ngunit tila walang nangyaring tumayo sa magkahiwalay na sulok ng pinakasala ng VIP room. Diyos por santo, anong ginagawa niyo? Hindi makapaniwalang tura ng dalaga habang palipat-lipat ang tingin sa dalawang may putok sa mga labi. Si Miguel ay tahimik na kinapa ang medyo dugo ang labi habang hindi makatingin ng diretso sa dalaga. Samantalang tila galit pa din na ekspresyon ni Marco habang nakasulyap kay Miguel. Hindi naglaon ay nagtanggal ng maskara si Elkins at tumambad ang mukha ni Mike. Kuya? Hindi makapaniwalang tura ni Myrtle. Nagulat siya sa biglaang pagpapakita ng kapatid, ngunit agad din siyang nasiyahan dahil ligtas ito at kasama nila. Sa labis na pagkatuwa ay patakbo niyang nilapitan ng kanyang kuya Marco at walang dudang niyakap ng mahigpit. Kuya, ikaw nga! Maraming salamat sa Panginoon at ligtas ka! Masayang tura niya sa kapatid habang ini-inspeksyon ang ilang bahagi ng katawan nito. Salamat naman at mukha namang nakarecover ang pangangatawan nito kumpara noong huli silang magkita na pumayat at nagmukhang gusgusin. Ngunit bigla siyang nabahala at hinahanap pa rin ang kanyang kapatid at nanganganib pa rin ang buhay nito. Kuya, bakit nandito ka? Marami naghahanap sa iyo, baka mapano ka? May pag-aalalang wika niya sa kapatid. Don't worry about me. I can take care of myself. Bumalik ka na sa kumbento. Ako nang bahala kina mommy at daddy. Anang kanyang kuya Marco at napatingin siya sa mukha nito. Sigurado ba ang kanyang kapatid? Pero wanted pa ito. Ano kung malamang nandito lang siya sa paligid-ligid? Bigla ay may humawak sa kanyang kamay at tinila siya mula sa kanyang kapatid. She's not going back. We're getting married. Walang kasintagas na turan ni Miguel at mas lalong hinigpitan ng pagkakahawak sa kamay ni Myrtle. Naririnig mo ba sinasabi mo? Madre ang kapatid ko, hindi siya pwede magpakasal, lalong-lalo na sa'yo. Gigil na pahayag ni Marco habang nakakuyom ang kamao. Stop! Kuya, ano ba? Nandiyan lang sila mom at daddy sa paligid. Miguel! Baling niya sa binata kung kaya't unti-unting lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. What do we have here? Are you guys okay? Boses ng kanilang ina mula sa kitchen at nakagat ni Myrtle ang hinlalaki ng kamay niya. Nag-aalala siya sa maaaring reaksyon ng ina sa tensyong namamagitan sa dalawang lalaki habang may putok sa mga labi. Itong anak niyong madre magpapakasal na. Bigla itura ng kanyang kapatid at halos mahimatay siya. Hindi niya inaasahan ang gulpe de gulat na ginawa ng kanyang kuya. Naramdaman ni Miguel ang bigla niyang panghihina kung kaya't napahawak ito sa kanyang bewang. Myrtle? Agad nakatingin ang ina sa kanya. Mabuti na lamang at wala itong sakit sa puso, kung hindi ay baka magiging kasalanan niya kung atakihin ito. Mom, halos walang boses na lumabas sa kanyang bibig dahil sa sobrang kaba. Totoo po ang sinabi ni Myrtle. Pakakasalan ko po si Myrtle. Si Miguel na ang sumugod sa mommy nito sapagkat pinagpapawisan na ng malapot ang dalaga. Dinig na ng ginang nang mari ng binata na animoy hinahalukay ang mga internal organs niya sa katawan. Bueno, let us sit and talk. Myrtle, puntahan mo ang daddy mo at baka magising. Seryosong pahayag ng kanyang ina at mabilis pa sa 4:00 tumango ang dalaga. Tinignan niya si Miguel ngunit tumango ito sa kanya. Dahil sa bagay, matapang naman ito kaya kayang-kaya naman ito sigurong harapin ng kanyang ina. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng amay gising na ito. Sa tuwa ay mabilis siyang lumapit dito at ginagap ang kamay ng ama. Daddy! Dad! Masayang tura niya habang nakahawak sa kamay nito. Myrtle! Anang kanyang ama na agad naman siyang nakilala kung kaya't napayakap siya dito. Thank God you're awake now, Daddy! Halos maluhaluhang tura niya sa ama. Ngumiti ang kanyang daddy pagkatapos ay hinaplos ang kanyang buhok. It is because of your prayers, anak. Malakas ka sa Panginoon. Birong pahayag ng ama at kahit paano'y natatawa niyang ginagap ang kamay nito at inilagay sa kanyang pisngi. Magpagaling ka, Dad. Nag-aalala kami lahat sa iyo, lalo-lalo na sa mommy. Wika niya, tumangutango naman ito. When will you go back to the monastery? Maya-maya'y tanong ng kanyang daddy. Saglit siyang natigilan ngunit pagkaraan ng ilang sandali hinaplos niya ang kamay ng ama at ngumiti. Saka na lamang, Dad, kapag lubos na kayong gumaling. Ayaw niyo po ba akong makasama ng matagal? Sa niyang may himig pagtatampo, tumawa ang kanyang ama. Silly girl. Ang gusto nga namin ng mommy mo kahit hindi ka na bumalik. Pwede ka naman anak maglingkod sa Diyos kahit wala ka sa kumbento.
Pero syempre, kung ano yung nais, ayun ang masusunod. Pahayag ng daddy niya at sa hindi malamang dahilan ay inihilig niya ang ulo sa dibdib ng ama. I love you, Dad. Sambit niya tinapik-tapik ng ama ang kanyang balikat. Hindi naglaon ay pumasok ang kanyang mommy sa kinaroroonan nila ng ama. Agad na sumilay ang magandang ngiti sa mga labi nito nang makitang gising na ang kanyang daddy at nang makalapit ay hinalikan nito ang noo ng asawa. Doing good, honey. Mabuti't saktong nagising ka sa pagdalaw ng iyong anak. Tura ng kanyang mommy sabay haplos sa ulo ng kanyang daddy. Sweet sa isa't isa ang mga magulang at kahit noong bata pa siya ay natutuwa siyang makita kung gaano magpakita ng pagmamahal sa isa't isa ang mga ito. I'm doing well, honey. Thank you for your patience. Tura naman ang kanyang ama pagkatapos ay hinagilap ang kamay ng ina at inilapit sa labi nito upang halikan. Pero teka, dadalaw lang ba si Myrtle? Anak, uwi ka rin agad? Maya-maya ay baling sa kanya ng ama. Hindi, Dad. Myrtle, tingnan mo nga sa labas ang kuya mo at si Miguel. Pahiran mo na rin ang gamot ang kanilang mga sugat. Anang kanyang ina't napatango agad siya dito. Tumaas ang dalawang kilay ng ina kung kaya't agad siyang tumango. Sige mo, Dad, sa labas po muna ako. Mabilis niyang paalam. Sugat? Ano nangyari kay Marco? Narinig niyang tanong ng kanyang ama. It's alright, honey. It's just a best friend fight. Bago pa man siya makalayo ay narinig din niyang paliwanag ng kanyang ina. Paglabas niya sa kinaroroonan ng ama ay si Miguel lamang ang nadatan niya sa may visitors area. Nakahalukip-kip ito habang nakadungaw sa may bintana. May nakita siyang medicine kit na nakapatong sa ibabaw ng cabinet at kinuha ito bago lumapit sa binata. Nasaan si kuya? Tanong niya dito. Agad naman pumihit si Miguel upang humarap sa kanya ngunit sinanyasan niya itong maupo upang pahiran ng gamot ang pumutok na labi nito. He's in the comfort room. I guess he's putting back Alkin's face. Wika ng binata at napabuntong hininga siya habang nilalagyan ng gamot ang bulak upang ipahid sa sugat nito. He attacked me first. Parang batang paliwanag ni Miguel sa ginawa niyang pagbuntong hininga. Taningnan niya ito ngunit napailing lamang siya pagkatapos ay kinuha ang bulak at ipinahid sa sugat nito. Unang dampi pa lamang niya sa sugat ng binatay hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay at ikinulong sa dalawang palad nito. Hindi ko ba pwede ipagtanggol ang sarili ko sa kapatid mo? Wika ng binata sa mababang tono ngunit mas lalo siyang napabuntong hininga. Pwede naman kayo mag-usap ng hindi nagsasakitan at dito pa kayo sa room ni Daddy nagbunuan. Naiinis man ay malumanay pa rin namang tura niya dito. Okay, I'm sorry. Agad natura ng binata kung kaya't napatingin siya sa mukha nito. Sa personality ng binata, katakatakang ang bilis naman itong humingi ng sorry. Ngunit sa ekspresyon naman ng mukha ng binata ay tila may pagsisisi sa pakikipagbunuan sa kapatid niya. Kung kaya't hindi niya napigilang makaramdam ng pagkakakonsensya sa pambabaliwala niya sa paliwanag dito kanina. Huwag mo sanang mamasamain kung napagsabihan kita. No, it's fine with me. In fact, I like it when you do. Agad natura ng binata at hindi siya makapaniwalang tumingin sa mukha nito. Nahiwagaan tuloy siya sa mga sinasabi nito. I want to get better. Pahayag ng binata sa katanungang namutawi sa mukha niya. Sa narinig ay napangiti si Myrtle pagkatapos ay itinuloy ang ginagawang pagpahid sa sugat nito. Pagkatapos niyang mapahira ng gamot ang sugat sa labi ni Miguel, ay inaya niya itong pumasok sa kinaroroonan ng ama. Magalang namang nagpakilala ang binata sa kanyang daddy at wala namang kahit na anong pagkadisgusto ang ipinakita ng ama nito dito. Masaya naman itong nakipagkwentuhan sa binata at nagpasalamat siyang hindi nababanggit ang pakay ng binata sa kanyang mga magulang. Na magpaalam sila, agad na rumihistro ang lungkot sa mukha ng ama. Ngunit nangako ang binatang dadalasan nila ang pagdalaw dito, kung kaya't bumalik din agad ang sigla nito. Bago umalis ay isa-isa niyang niyakap ang mga magulang at kapatid na noon ay nakatago na sa mukha ni Alkins. Pagdating nila sa sakyang naghihintay sa kanila sa parking lot, ay nagulat pa rin siya nang makita si Alkins. Ito ay nagbukas ng sasakyan para sa kanila at ngumiti sa kanya bago siya pumasok sa loob. Bakit hindi mo pinadampot si kuya? Turo niya kay Miguel habang palayo ang kanilang sakyan sa ospital. Maraming pagkakataon sana ang binata na tumawag sa mga kasama nito tulihin ang kanyang kapatid. Ngunit nagtaka siya kung bakit hindi ito ginawa ni Miguel. If I do that, will you be happy?
Anang binata. Natigilan si Myrtle ngunit tumitig siya dito pagkatapos ay dahan-dahang umiling. Siyempre ayaw niyang mahuli ang kanyang kuya. Kahit totoo pang nagkasala ito ay ayaw pa rin niyang sumuko ito. Baka papatayin lang nila ang kanyang kapatid at hindi na nila makitang mag-anak. Pero baka ipatapon ko sa Mars if he keeps meddling with us. Biron tura ng binata at hindi niya napigilan tumawa. Ako nang humihingi ng dispensa sa nagawa ng kuya ko, lalo na dyan sa labi mo. Masakit pa ba? Saan niya na bahagyang sinilip ang pumutok na labi nito? Sobrang sakit. Kailangan yata ng halik mula sa'yo. Pagdadrama ni Miguel, kung kaya mas lalong natawa siya dito. Subalit hindi naglaon ay bigla niyang hinalikan ito sa pisngi. Thank you for taking care of my family. I owe you a lot. Pagkatapos ay masiglang turan niya dito. Magang gumayak si Myrtle upang daluhan ang mahalagang araw para sa kinabibilangan niyang nunnery congregation. Ang anniversary ng Blue Sisters ay sineselebrate sa pamamagitan ng mga charity works tulad ng pagbibigay ng mga damit at food box sa mga less fortunate, pagtuturo sa mga bata, pag-aalaga ng mga may sakit, pagtulong sa mga kababaihan at pagbibigay ng hospice service para sa mga taong malapit ng mamatay. Kahit wala siya sa kumbento, importante sa kanyang ganitong okasyon kung kaya't wala siyang pag-aalilangan dumalo at makibahagi. Tiyempo namang may mahalagang gagawin si Miguel sa kanyang opisina kung kaya't si Alkins na lamang ang inutusan nitong sumama sa kanya. Sinabi niya sa binata na kaya naman niyan dumalo mag-isa ngunit hindi ito pumayag sapagkat pinag-iinitan pa ng grupo ang kanyang kapatid at makapagtangkaan ang kanyang buhay. Dahil sa mga naranasan hinggil dito ay hindi naman na siya nagprotesta pa bagkus ay nagpasalamat siya sa binata. Pagbaba niya sa may hagdan ay agad niyang nakita si Alkins na papasok sa entrance hall. Bigla ay naalala ang kanyang kapatid kung kaya't excited siyang sumalubong dito at walang pag-aalilangang yumakap ng mahigpit. Kuya, sabik niyang turan dito. It's Alkins. Nakangiting wika na lalaki kung kaya't kaagad niyang inalis ang kamay mula sa pagkakayakap dito at napapahiyang idinistansya ang sarili. Pasensya na Ginoong Alkins. Excited lang ako makita ang kuya ko. Nakayukunturan niya at dahil sa kahihiyan ay hindi siya makatingin ng diretso dito. Maya-maya ay bigla nitong pinitik ang kanyang ilong kung kaya't nagulantang siyang napatingin dito. Silly girl, ito, pinabibigay ng gunggong. Nakasimangot na tura ng kapatid habang iniaabot ang bungkos ng bulaklak at bumulong-bulong pagkatapos. Kuya? Saway sa kapatid kahit natutuwa siya sa presensya nito at sa iniabot na bulaklak. Kuya? Parang batang panggagaya ni Marcos sa kanya pagkatapos ay pinag-ikutan siya nito ng mata. Imbis na mainis, si Myrtle ay tawan-tawa siya sa inasta ng kapatid. Saka lamang siya huminto at napilitang sumeryoso na may tumikim sa kanilang likod. Paglingon niya ay nandoon si Miguel na umaapaw sa kagwapuhan sa suot na black suit habang nakataas ang noo. Good morning. Stammer niyang bati dito. Akala niya nauna na itong umalis pero na-mesmerize siya sa lakas ng dating nito. Para itong international model na handang-handa sa pagrampa sa entablado. I'll wait for you in the car. Nakaikot ang matang tura ni Marcos sa kapatid dahil sa hindi maitagong pagka-starstruck niya sa binata. I'm coming. Mabilis niyang pahik sa kapatid ngunit hindi man lang ito tumingin sa kanila bagkus ay tuloy-tuloy na itong lumabas. Maon na kami. Saad niya, sabay senyas nang ibalik niya ang paningin sa binata. Thanks for this. Dagdag pa niya, kasabay ng pagwagayway sa hawak na bungkos ng bulaklak. Nang hindi umimik si Miguel, habang nakatingin lamang sa kanya ay nagbaw siya dito pagkatapos ay nagmamadaling tumalikod upang sundan ang kapatid. Paglabas niya sa bahay ay agad na binuksan ng isang bodyguard na naghihintay na sasakyan para sa kanya. Isasara na lamang nito ang pinto nang mapahinto ito dahil palapit si Miguel. Come closer. Utos ng binata sa kanya. Umusog kasi siya ng husto kanina malapit sa kabilang bintana kahit wala siyang kasama sa upuan. May sasabihin ka? Takang tanong niya na makalapit siya dito. Hinawakan ng binata ang kanyang baba pagkatapos ay tila walang pakaalam sa paligid na hinalikan siya sa labi. See you this afternoon. Saad ni Miguel pagkatapos at agad siyang napatango kahit ramdam niya ang pangangapal ng mukha. Nagkalat pa man din ng mga bodyguard sa paligid dahil pareho silang aalis. Siguradong nakatingin ang lahat sa kanila. Tumango siya dito kasabay ng bahagyang pagngiti pero sa totoo lang hindi niya maisip kung ano isasagot niya. Keep in touch with your bodyguards, okay?
paalala ng binata at tumangutango siya. Salamat. Ingat ka rin palagi. Tura niya. Pinisil ng binata ang kanyang ilong bago nito hinalikan ng kanyang noo pagkatapos ay sumanya sa bodyguard na isara na nito ang pinto. Nanatiling nakatayo ang binata hanggat hindi na isasara ang pinto ng kanyang sinakyan. Siya naman ay nakatunghay lang din sa lalaking nakatayo sa labas. Matangkad, maganda ang tindig at pangangatawan at higit sa lahat ay nag-uumapaw sa kapugian. Yun lang, sobrang seryoso ang pagmumukha nito at hindi mo akalain paminsan-minsan ay kaya din niyang umiti. Maging sweet in his own way at maging caring ng hindi namamalayan. As a woman who has devoted herself to serving God for years, practicing, looking and treating every individual equally, little by little, she learns to adore this man and be fascinated by him. Pagdating nila sa venue ng charity works ay nandoon na ang mga kasamahan niya sa kongregasyon. Agad siyang nagbigay galang sa Madre Superiora na halatang nasiyahan sa kanyang pakikilahok kahit wala siya sa loob ng monasteryo. Maging ang mga ibang kasamahan niya sa loob ay natuwa pagkakita sa kanya at isa-isang nagbigay ng mahigpit na yakap sa kanya. Naunawaan naman ng mga ito kung bakit nasa labas siya, kung kaya't ganoon pa rin ang turing sa kanya. She's a nun by heart at kahit iba ang kasuotan niya ay kaisa siya sa anumang adhikain ng grupo. Tumulong siya sa pag-a-assist sa mga may sakit, ganoon din ang pagdidistribute ng mga gift packs. Halos hindi mahulugan ng karayom ang dami ng dumalo at may instances talaga na nagkakatulakan at nagkakaipitan ng mga tao. Maya-maya lamang ay minaramdaman siyang may nakatusok sa kanyang bewang. Nang tingnan niya ito ay napalunok siya na makitang nakatutok sa kanyang isang kutsilyo. Kung ayaw mong mabutasan ng tiyan dito, sumama ka na mahinahon. Pasimplenturan ng lalaking mas lalong idiniin ang hawak na kutsilyo sa kanyang katawan. Agad nang hina ang kanyang tuhod, ngunit ayaw naman niyang makakreate ng gulo o di kaya'y takot sa ginagawa activity, kung kaya't tumango siya dito. Sinubukan niyang tumingin sa paligid upang hagilapin ang kanyang mga kasama, lalong-lalo na ang kanyang kapatid, subalit inutusan siya na lalaking huwag lumingon. Sa takot niya ay basta na lamang siyang sumama dito ng tahimik hanggang sa makalayo sila sa kumpol na maraming tao. Ano pong kailangan niyo sa akin? Parang awa niyo na pakawalan niyo po ako. Lakas loob niyang turan sa lalaki. Mukhang walang nakapansin sa kanyang pagkawala sa karamihan ng tao at tila nanganganib na naman ang kanyang buhay. Wala akong kailangan sa iyo pero ang boss ko ang may kailangan sa iyo. Kaya manahimik ka na lamang at sumama ng matuwasay. Kung gusto mong humaba pa ang iyong buhay. Turan na lalaki kung kaya't mas lalo siyang pinagsaklaban ng takot. Kuya, hindi po ako masamang tao. Wala po akong inagrabyado. Maniwala po kayo sa akin. Saad niya sa lalaki ngunit nainis lamang ito. Sabing tumahimik ka. Galit na turan ng lalaki habang idinidiin ang hawak na kutsilyo sa kanyang bewang. Naramdaman niya agad ang pagbaon ng matulis na bagay sa kanyang katawan kung kaya't mas lalo siyang pinanginigan. Napapikit siya ng mariin at papatak na lamang ang kanyang mga luha nang marinig niyang napamura ang lalaki. Pagmulat niya ng mata ay nasa harapan nila ang kanyang kuya. Sa pamamagitan ng mukha ni Alkins at ilang mga kasama nito na ngayon ay nakapalibot na sa kanilang dalawa ng lalaki. Huwag kayong lalapit kung gusto niyong mabuhay ang babaeng ito. Anang lalaki biglang nagpanik lalo't nakatutok ang mga baril ng mga kasama niya dito. Halatang ninenervyos ang lalaki at hindi nito na malayang napadiin ito lalo ang pagkakahawak ng kutsilyo. Nang makita ng kapatid na may umaagos na dugo mula sa kanyang bewang ay nagtagis ang bagang nito. Myrtle, close your eyes. Utos ng kanyang kuya ngunit umiling siya dito. No, huwag niyo siyang papatayin please. Ibaba niyo mga baril niyo. Pakausap niya sa kapatid at mga kasamahan nito. Ayaw niyang makapatay ang kapatid sa harapan niya at lalong ayaw niya na may makikitil na namang buhay nang dahil sa kanya. Kuya, parang awa mo na. Huwag ka na lumaban. Pakawalan mo na lamang ako at pinapangako kong ligtas kang makakaalis. Pakiusap niya sa lalaki ngunit mas lalong nagmatigas ito. Hindi. Magkakaba tayo lahat dito. Kung mamamatay ako'y uunahin muna kitang papa. Ana lalaki ngunit hindi na nito na ituloy ang sasabihin sapagkat bumaon sa mga tuhod nito ang dalawang knife na pinakawala ng kanyang kapatid. Nabitawan siya ng lalaki sapagkat bigla itong napaluhod. Agad din lumapit ang kanilang kasamahan at iginuupo ang lalaki, samantalang dali-dali lumapit sa kanya ang kanyang kuya Marco na agad na tiningnan ang kanyang sugat. Malayo sa bituka. Saad ang kanyang kuya ngunit mas lalo niyang pinakawalan ng pag-iyak.
Sa takot na nararamdaman niya kanina ay hindi iyon basta mawawala dahil sa kakaibang pagkukomfort ng kapatid. Dahil dito'y kinabing siya ni Marco at niyakap siya ng mahigpit. It's alright, Myrtle. Nandito si Kuya para sa'yo. Pag-aalo ni Marco habang yakap ang umiiyak sa takot na kapatid. Kuya, ano nangyayari? Nalilitong pahayag ni Myrtle sa kapatid habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Simula na lumabas siya sa kumbento ay ilang ulit na siyang nakaranas ng pagtatangka sa kanyang buhay, samantalang wala naman siyang ginagawang masama sa ibang tao. It's my fault. Hindi kita nabantayan ng maigi. I'm sorry. Tura ni Marco sa dalaga habang hinahaplos ang likod nito. Ang programa ay pinangungunahan ng religious group. Hindi niya akalaing may makakasingit pa ang lalaking magtatangkang dumugot sa kanyang kapatid. Sobra tuloy siyang nagigilty sa sinapit nito kahit hindi sure kung dahil ba sa kanya ang pagtatangka dito o dahil kay Miguel. Kung hindi pa naman kasi gonggong ang lalaking iyon, alam niyang marami siyang kaaway, i-display ba naman niyang fiancé ang kanyang kapatid. Parang teenager lang na sinagot ng crush at kailangan pang ipangalandakan sa buong daigdig. Let's go home. Patatawagan ko ang doktor ni Miguel at sa bahay na lamang gagamutin ang iyong sugat. Saad niya sa kapatid habang nilalagyan ng pouch ang tinamong sugat nito. Simula noon naging miyembro siya ng organisasyon ay palagi na siyang nagdadala ng blood pouch sa bulsa. Any moment ay baka magkaengkwentro at baka masugatan siya. Lalo na ngayon na nagtatago pa lamang siya sa mata ng ibang miyembro. Yung lalaking nagtangka sa akin, may sugat siya. May pag-aalala pa rin tura ni Myrtle. Huwag mo nang alalahanin iyon. Kami nang bahala. Tugon niya dito. Huwag niyo siyang sasaktan. Saad ni Myrtle at hindi na siya nagtaka. May balak pa naman siyang pilipitin ang leeg nito dahil sa ginawa sa kapatid. Ginulo niya ang buhok nito pagkatapos ay inalalayang tumayo at sumakay na sa sasakyan na noon ay inilapit na sa kinaroroonan nila upang hindi makakuha ng atensyon sa nagaganap na programa. Pagdating nila sa mansyon ni Miguel ay nandoon na ang doktor at agad na tinignan ang sugat ng dalaga. Tinurukan siya ng anti-tetanus at anesthesia pagkatapos ay tinahi ang sugat nito sa kabinigyan ng iinuming gamot para sa hapdi at kirot. Kahit hindi malalim ay masakit pa rin naman at makirot. Pagkatapos siyang tingnan ng doktor ay inalalayan siya ni Marco upang pumanhik sa nagamit nitong silid. Kuya, ipangako mo hindi mo gagalawin ang taong nagtangka sa akin. Saad ni Myrtle sa kapatid bago ito lumabas sa kanyang silida. Tinignan siya ni Marco sa muka ngunit pagkalipas ng ilang saglit ay tila nag-aalinlangan pa itong tumango. Okay, magpahinga ka nilang muna at huwag masyadong gumalaw-galaw. Si Marco pagkatapos ay ginulo-gulo ang kanyang buhok bago lumabas. Kasalukuyan nga sa meeting si Miguel na makatanggap ng mensahe tungkol sa nangyari sa nagtangka kay Myrtle. Kung kaya't agad niyang dinismiss ang lahat at ang mamadaling umuwi kahit pa sinabi na hindi naman malala ang natamong sugat nito. Nag-aalala siya ng gusto sa dalaga. Marahil ay sobrang takot na naman ang nararamdaman nito katulad noong huling may nagtangka dito. Nahuli daw ng buhay ang lalaki. Mabuti naman dahil siya ang tatapos dito dahil sa kanyang ginawa. Ipinangako niya sa sariling poprotektahan niya ang dalaga at magbabayad ng sobra-sobra ang sino mang magtatangkang gumalaw dito. Pagdating niya sa mansyon ay agad siyang dumiretso sa silid na kinaroroonan ng dalaga. Subalit natutulog ito kung kaya tinayaan na lamang niya itong mamahinga. Peaceful itong natutulog subalit nababanaag sa maganda at maamo nitong mukha ang stress na naranasan kanina. Hinaplos niya iyon ng dahan-dahan at ginawaran ng medyo matagal na halik ang noo nito pagkatapos ay inspeksyon ang sugat nito. Muntik siyang mapamura pagkakita sa nakabondage na tagiliran ng dalaga. Naikuyom niya ang dalawang palad. Myrtle does not deserve all this at sasiguraduhin niyang magbabayad ang lahat ng may gumawa nito. Nasaan ang demonyo na iyon? Gigil niyang turan sa kanyang mga tauhan ng makababa. Nasa interrogation room ka po. Nandoon din po si Boss Alkins. Pagbibigay impormasyon ng kanyang tauhan kung kaya't hindi siya nag-aksaya ng panahon at pinuntahan ang kinaroroonan nito. Bumalibag ang pinto ng interrogation room nang siya'y pumasok. Kapwa pang napatingin sa gulad si Marco at isang lalaking nakaupo na sa pakiwari niya ay ito ang salarin. Nagtaka siya kung bakit buhay pa ito at walang mga pasa samantalang nasa harap nito ang kaparehas niyang notorious at kapatid pa ni Myrtle. Mas lalong nagliyab ang kanyang galit at dire-diretso niyang kinuwelyuhan ang lalaki at ubod lakas niya itong sinuntok sa mukha. Bumalik agad ang lalaki mula sa pagkakaupo.
Dinukot niya ang baril na nakasabit sa kanyang likod upang pagbabarilin ang ulo nito. Ngunit mabilis na dinisarmahan siya ni Marco. It won't help. Kailangan natin siya kung ano ang pakay niya at kung kanino siya nagtatrabaho. Tura nito kung kaya't kahit nag-aapoy sa galit ang kanyang ulo ay napahulos dili siya. Nilapitan ni Marco ang lalaki na noon ay hindi pa nakakabawi mula sa pagkakatumba at tinulungang makaupo sa tinagurian nilang hot seat. Magsabi ka na lamang ng totoo upang hindi ka na mahirapan. Kalmadong tura ni Marco dito. Gagamitin niya ito ng reverse psychology habang malamig pa ang kanyang ulo. Wala kayong mapapala sa akin kahit patayin niyo ako. Wala kayong makukuha sa akin. Wika ng lalaki habang nakangiwi dahil sa malakas na pagbigwas na natamo mula kay Miguel. Napatas ang kilay ni Marco dahil sa tila pagmamatigas ng lalaki. Kung hindi lamang nakiusap ang kanyang kapatid ay napitpit na niya ang mga daliri nito. Hindi naman kami mamamatay tao. Gusto lang naming malaman kung sino nag-utos sa iyo na dukutin sa Bertal. Malumanay pa rin pahayag ni Marco dito. Sinabing wala kayong mapapala sa akin. Patayin niyo na lamang ako. Mas lalong nagmatigas ang lalaki at tila nagkaroon ng mental telepathy ang dalawa sapagkat nagkatinginan sila sa isa't isa. Maya-maya inilabas ni Marco ang cellphone at sandaling may binasa. Meron ka palang asawa at 2 anak? Pagkalipas ng ilang sandali ay pahayag ni Marco at biglang rumihistro ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Mga gago! Huwag niyong gagalawin ang pamilya ko! Mabilis na wika ng lalaki at napangiti ng nakakaloko ang dalawa. It's your choice. Kakanta ka o yung asawa at mga anak? Si Marco at nag-hysterical ang lalaki. Mga walang iya, mga demonyo, walang kinalaman ng pamilya ko dito. Huwag niyo silang idamay. Tura na lalaki kung kaya't hindi napigilan ni Miguel ang sarili tinawakan niya ito sa leeg. Wala ding kinalaman sa Bertal dito. Magmatigas ka pa at tatagtarin ko ng pinong-pinong pamilya mo. Anang binatang nawawala ng pasensya sa lalaki. Sabihin mong dalhin dito ang pamilya ng lalaking ito nang matunghayan niya kung paano magkatay ng tao. Baling niya kay Marco at agad naman ito tumango. Huwag po, maawa kayo sa pamilya ko, magsasabi na ako ng totoo. Anang lalaki at uundayan na naman sana ito ng suntok dahil magsasabi din pala ng totoo ngunit mabilis na nahawakan ni Marco ang kamay niya. Myrtle asked me not to hurt him. Turan ni Marco at hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis. Nasugatan na nga ang dalaga at lahat dahil sa lalaking ito'y iniisip pa rin kung ano ang mabuti para sa mokong na ito. Nabilitan lamang naman po kung gawin ang ginawa ko kanina. Masakit kasi ang isa kong anak at kailangan ng malaking halaga sa kanyang pagpapagamot. Nakautang po ako ng malaking halaga at nagbanta din po silang papatayin ng pamilya ko kung hindi ako susunod sa kagustuhan nila. Pagsisiwalat ng lalaki. Hindi bago sa kanila mga ganitong eksena. Ganon din ang dahilan ng lalaki. Ngunit tila nagsasabi naman ito ng totoo sapagkat kitang-kita naman sa mukha nito ang labis na pagkatakot para sa kanyang pamilya. Isa po akong tauhan ni Sir Mike pero ang nag-utos sa akin ay ang kanyang ama, si Don Sebastian. Don Sebastian? Halos magkasabay na wika ni Miguel at Marco pagkatapos ay kapwa tumingin sa isa't isa. Malapit kay Miguel ang matanda sapagkat bukod sa kaibigan ng kanyang ama ay ninong din niya. Kung kaya't wala sa hinagap nilang dalawa na ito ang mastermind sa tangkang pagdukot kay Myrtle. Parang awan niyo ng mga bossing. Itago niyo ang pamilya ko, baka silang pag-initan ni Don Sebastian. Tura ng lalaki ngunit tumingin lamang ang dalawa dito. Pagkaraan ng ilang sandali nakatanggap ng mensahe ang cellphone ni Marco at nang tingnan niya ito ay halos mapatalo nito sa tuwa na ikinataas ng kilay ni Miguel. Na-trace na ni Nate ang location ng cellphone number na ginamit nung na-frame up ako. Excited na turan niya kay Miguel kung kaya't bigla ding nagluwanag ang mukha nito. Really? Where? Anang binatang nasa mukha excitement. Kahit naman nagduda at sumama ang loob niya kay Marco dahil sa pag-aakalang nag-traidor ito sa samahan, lalong-lalo na sa kanya, ay hindi naman nawala ang paniwalang inosente ang kaibigan. Matatag ang binuo nilang samahan kung kaya't lingid sa kalaman ng lahat ay nagtutulungan silang 5 upang makahanap ng ebidensya at malinis ang pangalan ng kanilang kaibigan. Nasa The Just Group. Jade and Alkins are now on their way to get the culprit. Pahayag ni Marco at tumangutango ito. Kilala naman niya ang mga kaibigan.
Trade silang 5 sa Private Special Action Forces sa ibang bansa, kung kaya't sisiw lamang sa mga ito ang pagkuha sa taong may hawak ng cellphone. Nice. Come in the study room and let's plan for our next move. Turan niya kay Marco pagkatapos ay tinungo na nito ang pinto. How about this? Pahabol ni Marco habang nakanguso sa lalaki. Instruct the chef to bring some food. Saad niya at tumango naman si Marco sa kanya. Also, protect his family. Dagdag pa niya bago lumabas ng tuluyan sa may pinto. By this time, alam na ng kampo ng kanyang ninong na nasa kamay na niya ang lalaki at siguradong nag-iisip na rin ng panangga mula sa kanilang kampo.